Guys, alam niyo, it's giving Europe talaga. Di ba pwedeng sa madami-daming tao mo ako idaan? I therefore conclude, mahilig sila mas mga painting. Itong church na to, guys, ang gusto kong puntahan natin later. Yan daw po ang sinisimbolize niyan. For enemies yan. Tignan nyo, super sikat yan, guys. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po ang ating first full day dito sa Tbilisi or dito sa Georgia. And ayan, tignan nyo, behind me, nakikita nyo po ang view ng ating hotel. Actually, alam nyo, kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog or yung episode 1, panoorin nyo kasi napakaganda po ng hotel na to. Alam nyo, ngayon pa lang nirarate ko na siya ng 10 out of 10. Okay yung location, maganda yung service, mabilis yung wifi, mura, ganyan. So, perfect siya for me. And tignan nyo naman kung gaano kadaming hotel rooms ang meron dito. And aside from that is a reputable po yung mismo hotel. Ito, hindi ito sponsored ha, talagang gusto ko lang talaga siya. Alam niyo naman ako, honest ako sa inyo if ever kung gusto ko or parang medyo may something sa hotel. So ito po, Ibis Budget Tbilisi Center. Okay, so ilalagay ko na lang yung pangalan dito sa screen if ever that you want to book. Since first day natin ngayon, first order of business na gagawin natin is kumain ng Georgian food. Ayan, let's go out sa ating hotel. Ito po itsura, di ba ang ganda? It's giving, like literally. So, dito po tayo sa pinakamalapit na restong nakita natin. Ito ang name niya, Maspinzello Express. So, 4.5 yung star na nakuha niya sa review. Then, 1 minute lang. Open 24 hours, ang galing. Grabe, harapan lang pala siya ng hotel. So, ayan guys, sige dito na tayo mag-breakfast. Let's go. Ang ganda dito sa Georgia. Tignan nyo, hindi ko to nakita up close yesterday. Pero it's giving Europe, guys. Pero alam nyo ba yung Georgia, before guys, part siya ng Europe. Ganon. But now, I think no. Mukha siya 24 hours, so pwede pala ako dito magpunta ng gabi. Dito na lang tayo, guys. Dito. Okay, so ito yung menu. Buti na lang may English translation. Ito yung nakita ko online, guys. So, work up an appetite. Nakalagay dyan, kaketian Gouda with fresh herbs. Yan yung nakikita ko na sikat dito. And mayroon Georgian salad, mushroom soup. Ayan. Actually, I'm thinking na ang kuhanin natin is itong kinkali na lang. Kinkali with mushroom, cheese, and potato. Ano siya? $2.25. Ang mura lang, no? Alam nyo, starting dito sa Georgia Vlogs, parang gusto ko mag-diet na lang tayo. I mean, kontian natin yung kain natin. So, dalawa lang orderin ko this time. Yung kinkali and I think isang soup, which is mushroom soup, diba? Tapos, ito naman yung mga drinks nila. Yung water nila dito, 3.50. Bumalik na lang tayo sa hotel natin since malapit lang naman tayo. Ayan. So, nag-service water na lang guys tayo. Hindi na tayo bumili. Meron naman silang in-offer dito. So, kung bibiliin kayo kung sparkling or still. So, still lang pinili natin. Kasi ayun ng sparkling eh. So guys, tingnan nyo. Umorder ako ng service water. Diba sabi ko service water na lang. Binigyan ako ng ganito. Baka may bayad yan. Tapos, ito naman itsura ng mushroom soup dito. Akala ko yung mushroom soup sa atin na parang, alam niyo yun, yung parang mushroom soup na medyo creamy yung itsura. So, ganito siya. Ayun yung itsura, diba? Tikman natin guys, kung masarap. Ay, masarap yung mushroom soup nila. Parang yung lasang normal na mushroom lang, guys. Hindi siya creamy lang, yun lang. Kaya medyo maalat. Pero masarap. I-rate ko siya ng 7 out of 10. Bakit hindi ganun na ganun? Kasi, I mean, bakit hindi perfect? Kasi syempre, di ba, tayo, iba yung panlasa naman natin. I'm just being fair lang din sa parang gusto ko medyo creamy, ganyan. Kasi parang ang in-expect ko is yung parang creaming mushroom. Pero masarap siya, don't get me wrong. Tapos yung laman niya, tiga nyo, puro mushroom. Puro mushroom yung laman. And puro herbs. Yan yung mga green-green. Ewan ko nakikita nyo. Zoom ko. Boing! Okay, so ayan guys, yung kinkali. So, ang laki pala niya. Ang laki pala niya in person. Sa mga TikTok kasi parang ang liit ng nakikita ko. So, 5 pieces siya. So, per piece ang bayad. Minimum of 5 daw. Pero, tinry naman na natin. Tapos, yung hindi natin mauubos, take out natin. Since andito lang na may hotel natin. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong kinkali, ginagamit lang ang kamay sa pagkain. So, may twisted part. Kukunin yung ganyan. No need to use this. Yung mga locals, ganun ang ginagawa. So, mag-a-act tayo as a local ngayon. So, yung twisted part, kukunin yung ganyan. Then, after nun is, kakagatin nyo ng small.
meron kayong kakagatin na super liit na bubutas kayo, tapos sisip-sipin nyo na sa loob, parang din typhoon lang. Tapos after nun, kakainin nyo na. Pero ililive nyo yung twisted part sa plate. That's the thing, okay? So if ever, 5 piraso yan, 5 piraso yung twisted part na may iwan dito. Pero I don't think na mauubos ko siya kasi napakadami, guys. Okay, so ngayon guys, kainin na natin para matry na natin for the first time. Okay, so tingnan nyo guys, naubos natin yung kinkali. Then yung 5 na twisted top is iniwan ko dito sa table. At ngayon gusto ko sa inyo i-share ko ano yung review ko. So yung review ko dito guys is I think parang pwedeng 8 out of 10 yung pwede kong i-rate dito. Masarap siya, oo, pero hindi siya yung perfect na lasa for me. Pero I think meron pang mga ibang resto dito na nag-o-offer ng mas masarap nito. Nagpunta tayo dito kasi ito yung nasa harapan ng hotel natin at para makapag-breakfast na rin tayo. And I think sulit siya sa price, 2.23 or ilalagay ko na dito sa screen kung magkano. Isang piraso, then minimum of 5. Tapos madali siyang kainin, kaya lang medyo messy. Kasi syempre gaganunin. Tapos, sisipsipin mo yung tubig sa loob, ganyan. Tapos, kakainin mo yung mismong meat. Maihahambing ko siya yung meat sa loob na parang meatballs. Hindi siya parang siomay eh. Iba yung lasa ng siomay eh. Parang meatballs yung nasa loob. Ganon. Ganon yung nalalasahan ko. Tapos, kakainin ko ba siya ulit? Oo, pero hindi siguro yung bukas agad. Hindi yun sa isang araw agad ganun. So, parang medyo may pause ang gagawin ko. And gusto ko lang i-share sa inyo na ito, yung meat na nasa loob nito, beef and pork. Okay, beef and. So, ibig sabihin dalawa. Then, kapag kunyari sa mountain kayo bumili, sa mountainy part dito sa Georgia, is may possibility na lamb yung nakalagay. O, diba? So, okay siya. Ito okay lang, pero ito okay na okay, but it's still not the best. Pero masarap pa din, okay? So, siguro sa mga latter part ng Georgia trip natin, mag-try ulit tayo ng kinkali. Sana pwedeng isang piraso lang o dalawa. Pakadami ng 5 for a solo traveler. Okay, we're done. Kumain dito sa Mas Pinzello Georgian Cuisine. And okay siya. Yung kinkali na natry natin, okay. Yung mushroom soup, okay lang din. Pero mas gusto ko yung kinkali dito sa part na to. So, ang binayaran natin in total is 26.50 gel, okay? And ayan po yung restaurant. Tapos ito yung mismong hotel natin. So kaharap lang talaga. And tomorrow, ang tatry naman natin is yung breakfast buffet ng hotel. Okay, ayan guys. Nag-book tayo ng Bolt going sa Freedom Square. Ang presyo po is 7.80 gel. Tingnan nyo, medyo malayo siya. Doon pa tayo pupunta. Finally, andito ngayon tayo guys sa Freedom Square or Liberty Square. Ayan, nakikita nyo, ang ganda ng parang statue dyan, na meron yung horse, merong tao. Actually, itong area na to guys, sikat na sikat to eh. Ito yung pinaka main central square ng Tbilisi and historical yan. Important na important tong area na to sa mga celebrations nila dito. Yung parang sa atin, kunyari, Independence Day, mga ganyan. And aside from that, important din tong area na to sa mga protest. Kasi kapag kunyari, magpo-protesta, ganyan, dito po sa area na to, meron dito mga nagtitipon, ganun. At additional fun fact, sa mga susunod na araw, makikita nyo at ipapakita ko sa inyo na napakadami guys ditong mga street art. Street art kung tawagin. Yung iba naman parang vandalism, ganyan. Dahil yung mga youth dito guys, yun yung form nila para ma-express nila yung mga feelings nila, yung mga political stance nila, yung mga kahit anong mga gusto nila iparating sa gobyerno. May makikita kayo dito na naka-drawing yung watawat ng Ukraine, USA, ganyan. So, iba't ibang klase na gusto nilang iparating. Ano yun? Dinadaan nila sa mga street art. Tapos, yung pinakikita ko sa inyo, si St. George yan. And nakikita nyo, nakasakay siya sa kabayo. Tapos, sa baba nila, merong dragon. Sige nyo, meron tayong nadaanan dito. Masarap guys yan eh. Kachapuri. Sunod na araw, titikman natin yan. 25 siya lang presyo niya dito. Uy, Courtyard by Marriott! Naalala ko na naman yung Thailand trip natin. Thank you for sponsoring us. Punta tayo ngayon dito sa City Assembly or parang City Hall area nila. Ayun, ang ganda.
Guys, alam niyo, it's giving Europe talaga. Alam niyo yun? Ganun yung binibigay niya. And dito sa side na to, meron tong Ibis din. Ayun na hotel. But yung Ibis natin, yung unang budget version. Just in case po na hindi nyo alam, ito po ang itsura ng Watawat ng Georgia. Then, ayan, tingnan nyo, may Watawat dito, yung European Union. Itong itinerary natin ngayon, guys, isa-isahin ko mamaya sa inyo. Pero, ito po ay talagang pinili ko dahil magkakatabi ito. So, dito lang tayo nag-bolt. Then, yung mga susunod na pupuntahan natin, puro lakad na. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Napakadaming mga ganyan. Though, sabi nila, street art. Ganon. Tapi hindi uso yung stoplight sa kanila dito. Sige, sumabay tayo kay ate. For the tawid ng person. Swerte ng punta natin dito, guys. It's giving Baguio vibe. Nakakatuwa. Cute, oh. Iba't ibang klase nga bulaklak. Wow, ganda. Nakikita niyo po sa likod ko, napakaganda building. And also, wait, bago tayo umalis dito sa Liberty Square, nakalimutan ko sabihin kanina na ito po, alam nyo ba before, ang pangalan nito is Yerevan Square, which is yun yung capital ng Armenia. Pero multiple times, pinalitan na nila yung pangalan na yun hanggang sa Liberty Square, or sometimes, pwede nyo din i-search sa Google Maps na Freedom Square, ito din yung lalabas. Galing, no? Maglakad tayo papuntang Anchiskali Basilica. So, 600 meters yung layo niya. But, okay lang yan. Malamig naman. Meron ditong Sparrow. Bilihan yan, guys, na mga kung anik-anik eh. Pero hindi tayo dyan na magtutour ng supermarket. Wow, ganda talaga dito, guys. It's giving! Narinig ako nagtatagalog. Nakakatawa. Ala lang, share ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na napakadaming tours ang meron dito. And ito, meron tayo nito, Kazbegi Mountains, tapos Kakheti and Wine Region. Kasi alam nyo, I'm sure, hindi ko pa nasasabi sa inyo, pero alam nyo po ba, ang birthplace of wine, sa mga wine lovers dyan, is ito pong bansang ito, opo, itong Georgia. Ayan, galing o, 3 pieces, 10 gel. Pili na ba tayo ngayon? Or mahal pa yan? Kato dito eh. Sa mga pinanonood kong vlog, itong chimney cake something. Uy, pistachio. Oh my God, favorite ko to. 13 gel. Mukhang sarap, no? Pero wag muna ngayon. Sa mga susunod na araw. Kasi alam nyo, yung mga nakikita kong mga pagkain dito, guys, parang kakaiba siya kumpara sa mga usual na napupuntahan natin. Even nung nagpunta tayo ng Europe, sa France, Switzerland, Italy, Vatican, parang iba din yung mga food na in-offer dito. Like, yun na naman talaga. Tinuro sa atin si Google Maps na daan papunta doon sa church na pupuntahan natin. Kaya lang sketchy. Hahanap ako ng ibang madadaanan. Oh my God, may naririnig akong aso. Alam nyo ba, i-share ko lang din sa inyo, sa mga napapanood ko ding vlogs, guys, like, napakadaming mga asong nagkakalat dito. Which is, yun po ang weakness natin. Kaya if ever, pag kami nakita tayong aso sa daan, mahihinto tayo na naman. Dito tayo tinuturo ng Google Maps. Okay naman dito, no? Tama na may dinadaanan natin. Grabe, Google Maps. Hindi ba pwedeng sa madami-daming tao mo ako idaan? Alam nyo, guys, di ba meron tayong mga pinanonood sa Netflix? Yung mga ganitong vibe yun, no? Yung ganitong vibe yung mga napapanood natin sa Netflix. Pero horror movie. Horror movie ko siya nakikita eh. Na naka-color grade na medyo madilim yung vibe. Ay no, horror movie eh. Tignan niya sa sign na to. Dito tayo pupunta sa Anchiskali Basilica. Diyan, may sign naman pala. Okay, I think tama tayo kasi ang daming people, guys. Dumaan lang sila. Kasi kapag nakakita tayo ng people eh, ibig sabihin nun tama eh. Tama. Ay, ang mura ng magnet dito. 2 lari lang, 2 gel lang oh. Pero yung mga mas magaganda, mga 4 gel oh. Ayan po itsura ng mga magnet. Mahal din ah. Kasi guys, ang batayan ko na lang sa utak ko, 1 gel is equivalent to 20 pesos. So, 4 times 20, edi 80 agad. O mura. Kasi parang sa Baguio, 50 pesos yung parang mga iba, di ba? Ayan na, nakakakita na tayo ng wine. Wine! Titikiman kita sa mga susunod na araw. Ganda naman ng mga art na to. Magkano kaya yan? Ganda. Kala ayoko lumapit, baka pagka hinawakan ko, bigla akong pagbayaran. Di pa ganun yun. Nakarating na tayo sa church. Ito po ang Anchiskali Basilica. Oh, based na nababasa ko, bawal ang photography. Videography pwede kaya? Baka bawal din. Sige, wag na lang guys. Okay, so behind me guys, yan yung Anchiskali Basilica. Pero ayoko na mag-video sa loob. Nakapasok na ako at ang ganda. Amoy insenso sa loob, ganyan. And alam niyo ba, Orthodox church to. And also, gusto ko lang sabihin. Hello. Hello. Yeah, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ito po yung oldest surviving church dito sa Tbilisi. And aside from that, ay ito po ay talagang dinedicate itong church na to kay Saint Mary. Pero
binago yung parang pinakapangalan nun at pinangalan lang sa ito. Ilalagay ko dito sa screen. Hanggang ngayon nabubulol ako kapag wala akong binabasang sign. Diba? Simple lang siya. Simple lang yung architecture niya. But okay pa din. Actually, nakita ko dun sa loob si Our Lady of Perpetual Help. Ayun, tama. Nabubulol ako kanina. Tahan natin yung bandang likod para makita natin. Ano to? Office. Ano alam nyo? Walang katao-tao. Pero alam niyo, isa din to sa parang kinikilalang tourist spot dito sa Tbilisi. Tingnan nyo, mga pasalubong things. Ganda. Walang presyo nakalagay eh. Kaya I don't know paano natin i-identify. Ganda no. Mahilig sila, alam nyo, I therefore conclude, mahilig sila mas sa mga painting, sa mga magnets, yung mga painting na parang maninipis na ganyan. Tapos their flag! Okay, finally, nakita na natin up close itong The Clock Tower. Sikat na sikat guys. And let me tell you later kung bakit. Ayan, behind me yung mismong tower. And ang daming tao dito nagpipicture kahit katabi lang nito yung church. And gusto ko lang din i-share sa inyo na ito po ay kilalang Leaning Tower of Georgia. And inahalin tulad siya sa Leaning Tower of Pisa. Kasi talaga nakalinis siya. Kung ano yung hinahanap ko dito, mayroon kasi ditong maliit na clock. Kaya lang, asan yung clock? I think ito. Oh my God, ito yung clock na maliit. Ayan o. Grabe guys, umaandar pa yung orasan, nakakatuwa. Until now, ay umaandar. Ewan ko pa nakikita nyo, umaandar siya. Ayan, nakapunta tayo sa medyo konting tao pa kanina. Ang dami ng tao ngayon, no? Diba? Tapos if ever, kung mahilig kayo manood ng puppet show guys, mayroon ditong puppet show na ang tawag The Circle of Life. Nagpe-play siya na around 12 noon and 7 p.m. Unfortunately, it's already 12:49. Hindi na natin naabutan, but it's okay. Ang pinakagusto ko namang makita dito yung maliit na clock. Kasi ewan ko ba, mahilig ako sa mga ganun, tipong kakaiba, out of this world. Tapos, additional fun fact. Gusto ko lang i-share sa inyo. Alam nyo ba, Puppet Master po ang gumawa nito. Kaya parang fairy tale siya. Ba't nakalimutan ko yung pangalan? So, ilalagay ko na lang yung screen, yung name dito sa screen. Kasi medyo complicated kung paano siya i-pronounce. So, ilalagay ko na lang dito sa screen para aware kayo. Ating puntahan guys, itong Bridge of Peace. And alam nyo ba, pinin ko na lahat ito, tiga nyo. Naka-mark na, naka-save na. So, Bridge of Peace, Zion, Reich Park. Yan ang mga pupuntahan natin today. Ayun na nga ba yung sinasabi ko guys eh. Meron na namang mga aso dito oh. Alam nyo, hindi ko lang nilapitan yung aso para picturean kasi syempre takot ako. Gusto ko lang i-share din sa inyo na ilalagay ko dito yung picture ng aso sa screen na merong tag sa tenga. Kapag ka po dito sa Georgia, specifically dito sa Tbilisi, kapag ka nakakita kayo ng street dog, stray dog, ganyan, tapos nakita nyo na may tag siya sa tenga, don't you worry. Kapag ka nakagat kayo, ibig sabihin po nun, vaccinated yung aso. So, if ever dito guys, kung kunyari merong aso dito, wag kayong lalapit sa mga walang tag. Kasi kapag ka may tag, okay, vaccinated siya. So, magiging safe kayo doon kahit pa paano. Pero bakit naman pararatingin natin sa ganung pagkakataon, diba? Pero yun, gusto ko lang i-share sa inyo yun. Kaya kunyari kung may aso dyan, tapos merong nasa tenga, ay wow, meron kang ear tag, so vaccinated ka, tapos na-check yung health mo, ganun. Let's go now guys sa Bridge of Peace. Napakalapit lang din nun, so pwedeng walking distance levels na lang. Tsura ng mga ganito, underpass nila, para nakakatakot. Later dadaan, ay casino pala to, ang galing naman. Hindi ganun ka-extravagant yung style ng mga casino dito, na hindi yung maingay tulad sa Macau. Parang simple lang na building na ganyan, casino na pala. Nakikita ko na dun oh, ayun na yung Bridge of Peace. Pero parang dun pa rin tayo dadaan sa underpass na pinakita ko, natatakot ako kanina. Or may daan dito. Ay, may daan dito. Dito na lang ako dadaan. Para naman, maliwanag. Ayan! We're here! Malapit na! Ayan, so may tawiran. Tumawid na lang tayo. Ganda naman no? Tignan nyo. Meron dong parang hot air balloon na nasa taas. Diba? Magkano kaya yung ganun? Ganda dito. Wala akong masabi. Worth it puntahan tong Georgia. Though, again, may mga kanya-kanya tayong trip. Baka mamaya, ang trip nyo city vibe. Ang trip nyo tipo yung mga amusement park levels. Ganyan, maingay. Ito hindi ganun. Tahimik na nakaka-relax. Ganun. Itong nakikita ko na to, it's giving Seine River. Doon sa France. Talaga sa highlight ng taon natin yun eh. Yung tipong meron tayong mga nilalakaran doon sa France. Yung mga iba't ibang klaseng museum. And, don't you worry, dito po sa Georgia trip natin, meron tayong mga museum stops. Though hindi yun dito sa vlog na to. Mag-check tayo sa ibang araw. Oh, tignan nyo, may pa boat ride. Chao Phraya is shaking. Lapit na tayo. Glass ba yung ilalim? Hindi
Kasi hindi ko nakikita sa mga vlogs eh. Doon sa side na yon pala simula ng bridge. Pero meron dito akyatan. Tapos dyan, tatawid, doon naman. Let's go up! Diba? Tapos after naman ito, pupunta naman tayo doon sa famous na Rike Park. Yung Rike Park dito guys, doon yung merong cable car naman. Papunta naman sa Mother of Georgia. Diyos ko po, hanggang dito may aso. So now, I'll give you a fun fact about this bridge naman. Ito pong Bridge of Peace na to, isa po itong glass and steel bridge na kung saan located siya over the Kura River. Ayun yung Kura River, yung pinakita ko sa inyo kanina. Nararamdaman ko na gumagalaw siya. At dito pong area na to, sikat to, dahil meron dito mga fountains na mga show. And ito, isa sa mga nagpapasikat dito itong hot air balloon na yan na pinakita ko sa inyo kanina. Alam niyo, kahit bridge siya na parang concrete yung dinadaanan natin, ramdam na ramdam ko yung pag-alog. Alam niyo yung suspension bridge feels? Ganun. Magkano kaya itong hot air balloon na yan? Parang gusto kong itry. Check nga natin kung sakali, baka mamaya mura lang. Kung less than 1,000 pesos sa pera natin, try natin. Pit tayo. Check natin kung magkano. So now, we're walking dito sa tinatawag na Rike Park. So ito yung isang public park na located sa gitna ng Tbilisi. M2, nakalagay. Ano yung tatanong kung magkano? Dito ang public toilet. Ganun. Nakakaramdam na ako ng init sa katawan Like naiinitan na ako. Naka-jacket tayo, ano magagawa natin, di ba? Ito yung ano natin, ito yung vibe for today's video. Ganyan, ang presyo dito guys, standard ticket is 60 gel. So medyo mahal siya, mahal pala. Huwag na nating ituloy, pinakita ko na lang pala sa inyo. Isipin nyo na lang, di ko sinabi na sasakay ako kanina. Mahal siya 60 gel guys. And kapag ka bata naman na foreigner, 3 years old to 14 years old, 45 gel nakalagay. Then ano siya, yung ticket na binibenta nila valid for 1 month. So kung bibili ka ngayon, pwede mo pang gamitin next week, ganun. Again, ito siya. Ang ganda niya, sana mahal naman kasi. So parang pumapatak siya guys na 1,200 pesos plus. Meron ditong magpipicture ka lang sa aso. Ano ba? Pomeranian ba yung breed sa ganyan? 2 gel agad. Ayun ito Hindi ko na lang lalapitan. Grabe tignan nyo. Itong tali lang na ito yung naghahawak dyan. Paano pagka naputulan, dire-diretsong aangat, no? Di ba nakakatakot? Alam nyo ba, gusto ko lang i-share sa inyo na, okay, mag-story time tayo. Itong Georgia, matagal ko na siyang gustong puntahan. Like, literally. And hindi ko siya kinikwento sa mga vlogs before, ganyan. Kasi parang gusto ko lang na may pa-surprise effect, which is, ayan, bigla ko nga ngayon dinrap lang tong video na to. Dahil, ang plano ko talaga, which is plano din ni ate, sabay kaming pupunta dito, ganyan, something like that. Pero nagbago yung plano namin, biglang parang ang trip niya is, gusto na lang niya magpunta ng Japan, sa Sapporo daw, gusto niya magpunta sa ganyan. So parang tinuloy ko na lang siyang mag-isa. And if ever sa mga nanonood dyan na taga Middle East, sa mga taga Qatar, taga UAE, which is sa UAE yung Dubai, yung Abu Dhabi, yan. Sa mga malapit pa ding bansa na katabi, yan, Oman, and kung saan pa mang bansa. Napakadaming mga taga-inyo na OFW or local na dyan na talagang ito yung isa sa mga top tourist destination itong Georgia. Tapos kasabay niyan pinupuntahan na din yung Armenia. Tapos kasabay din nun pupuntahan na din yung Azerbaijan, ganyan, which is Caucasus talaga. Kaya lang tayo ngayon guys, ang pupuntahan lang natin is dalawang country, which is sasabihin ko na din sa inyo. Ang pupuntahan natin is Georgia and Armenia lang. Why? Because ikikwento ko pa yung sa latter part, yung talagang pinaka-detailed one. But ngayon, ay nagtanong-tanong kasi ako bago magpunta dito. Nagtanong ako sa mga friends ko na travel vloggers, nagbasa ako ng mga forums, ganyan, nag-check ako. And alam nyo, yung Georgia okay siya puntahan, tapos yung Armenia okay siya puntahan, and yung Azerbaijan. But kapag pagsasabay niyo yung Armenia and Azerbaijan, medyo magkakaroon ng conflict. Kasi yung Armenia po, saka yung Azerbaijan ay hindi sila in good terms. Okay? Parang yung border nila kasi magkatabing bansa yun. Kaya yun, medyo mainit yung Armenia sa Azerbaijan and vice versa. So inisip ko, para hindi na ako magka-problema, ganyan, pupuntahan ko na lang muna yung dalawang country, which is Georgia and Armenia. And gusto ko kasi chill lang na trip.
Kasi before parang medyo napagod ako sa mga trip natin kasi ang bilis-bilis, ganyan. Gets niyo yun? Yung tipong parang sunod-sunod-sunod, ganyan, atak, ganyan, ratatatatat, ganon yung effect ng mga trip natin. Pero ngayon gusto ko slow lang. Yung tipong ito, hindi tayo nagmamadali kasi madami pa tayong araw na pwedeng gamitin dito sa Georgia. And aside from that, dito tayo magsa-celebrate ng ating birthday. At sa mga susunod na araw yun, at sa susunod na vlog, makikita niyo yun. And sa Armenia, yan, pupunta din tayo sa Armenia before we go back to the Philippines. And after nun, 2 araw lang, lilipad na naman tayo, which is Asian country naman na yun. So yun lang, konting story time lang, yun lang. Matagal ko nang gusto talaga to kasi lagi ko to nakikita sa DIY Travel Philippines, sa mga vlog, like yung vlog ha, yung mga article. At yun, sikat nga to sa mga Pinoy na nasa Middle East. Tara, sumakay tayo dito. Merong cable car eh. Let's go. Tignan natin kung magkano yung price. Okay, so we're here na sa Ropeway. And guys, share ko lang, nagbubukas to ng 10 o'clock at nagsasara din to ng 10 PM naman. Pagka dito kayo sasakay, mas mapapadali at mas mapapabilis ang pagpunta niya sa Mother of Georgia, which is sikat na statue yun dito sa bansa na to. Ayan, so dito guys magabayad at nakalagay cash lang. Buti na lang meron tayong cash on hand. Sa gilid, right side, dito yung mismong Ropeway. Okay, so sorry, cash only. Talagang cash nga lang. Ang presyo guys ng bawat one ride is 2 gel. Round trip? Yeah, wait. 7 gel daw. Ang akala ko 2.5 or $2 each. So, dapat 4 lang, di ba? Pero 7 yung binigay sa akin. May kasamang Metro Money card. Sa mga train, galing naman. Automatic. Pero okay lang. Mahilig naman ako sa cards. Okay, nakababa na tayo ngayon dyan sa Ropeway and punta na tayo din kay Mother of Georgia. Ang lapit lang pala from here. Okay, akala ni Kuya taga-China ako. China niya ako. Hindi po ako taga-China, taga-Philippines. Oh, so ganito yung bayad dito. 50 cents na gel kapag gusto nyong 2 lari kapag 3 minutes. Galing naman. Itong church na to guys, ang gusto kong puntahan natin later or kundi sa mga susunod na araw. Ganda, no? Ang ganda ng mga bahay. It's giving European vibes. Ito yung mga pasalubong dito. Langgot, mga pin. And may chimney cake dito. Gusto nyo benta dito ng mga pressed na fruits. Ayan, buti pa dito may price. Mga necklace dito ay 140 gel. Yung mga rings, 20 gel. Yung mug, 20 gel din. 25 gel. Suklay, tapos mirror, 30 gel. O, 10 gel dito yung mga magnet. Parang mas maganda yun nandun sa baba. No? Safe dito guys. May mga nakapaligid dito na police. Alam nyo, ngayon gusto ko lang i-share sa inyo sa mga nanonood po sa atin na mahilig pong mag-CR, which is yung parang if you need to pee, yun lang naman. Guys, ang hirap humanap sa CR dito. Kanina pa ko hanap simula nung tayo po ay nandoon na like bago tayo pumunta sa Clock Tower to Bridge, ala tayong nakikita, Bridge to Wright Park, wala din. Tapos Wright Park going here, wala din. If ever umihi na kayo guys, hotel pa lang. Welcome kay Mother of Georgia. And alam nyo, karamihan sa mga shots na nakikita online is sa gilid lang. Kasi kapag ka po kayo papanik dito or aakyat, talagang gilid lang yung makikita nyo. Kung gusto nyo makita nakaharap siya, is doon sa baba. Picturein nyo from there sa baba. And ang sinisimbolize po nito is pinoprotektahan niya yung mismo Georgia. Bali ano siya guys, 20 meter tall siya na statue. At aluminum yan ha. Yan o. Bali ito pong statue na to, ginawa ito noong 1958. Ayan, to celebrate yung 1,500th anniversary ng Tbilisi. Tapos, I don't know kung nakikita nyo kasi guys, gilid lang tayo. Ito, nakikita nyo tong sword na to, yan daw po ang sinisimbolize niyan. For enemies yan. Tapos, ito naman, yung bowl of wine. Yung bowl of wine naman, sinisimbolize naman yan is for friends. So, for enemies and for friends. Kaya lang, tignan nyo, mayroon ng mga nakasulat dito sa gilid. Yan yung sinasabi ko sa inyo, napakadaming ganito guys. Like literally, sa paligid ng Tbilisi. Tignan nyo, dito lang din, o dyan, meron. Dito din, meron. We're done guys. Dito, punta na tayo. Balik na tayo doon sa merong ropeway. Pero ano ba yung meron dito? At may mga taong bumaba. Ah, okay. May daanan dito pababa. Guys, parang gusto ko nitong chimney cake eh.
Ayun na iba't ibang flavor. Tanong natin kung magkano. Excuse me, how much? 21? One? What are the flavors? Mix. Thank you. Banana. Thank you. Mamili ka pala kung kiwi, banana, or grape na fruit. Ayun guys, 21 lari. So dito nila binibake. Nakakatawa. So parang iniisip ko para siyang tinapay. Though may cinnamon siya, sugar, tapos mix. So ayan po ang itsura. Tikman na natin. May fruit sa loob yan, banana. Ang price ito guys, 21 gel. Parang dessert na lang. At least para matry din natin, di ba? Sarap. Kaya lang mahal ng 21 gel. So ayan guys, meron tusok-tusok na ganyan para tusukin nyo yung laman na saging. Tapos sinakain ko siya. Parang sinabon lang. Na medyo matigas. So nakalagay dito, National Botanical Garden of Georgia. Ganda yun. Meron dong nangyayari yun. Like doon sa side na yun. Meron parang event. Ay! Umaabante! May umaabante! Yung nag-zipline. If ever kung gusto niyo mag-zipline guys, ayan, 60 gel ang bayad. Tapos ito. Kaya lang again, hindi natin kaya yan. Tapos guys, dito sa side na to, dyan sa side dyan, yung Narikala Fortress, kaya lang temporarily closed siya. Based din dito kay Google Maps. So, sayang, hindi natin napupuntahan. Philippine! Yeah. Video. Here. Mahal kita, Pilipino! Ay, ang galing! Alam niya, guys! Alam niya, nakakatuwa naman. Ay, alam niya yung lupang hinirang, guys. Ang galing! Natutuwa ako. Ayan, replay ko. Manila, yeah. Diba? Video natin guys para okay effort. Ngayon guys, so magbigay kayo if ever kapag magre-request kayo. Kasi nagre-request ako. Kasi parang yung iba nagre-request hindi nagbibigay. So I think okay na. Ako ang binigay ko 5 gel. Let's go down. Again, itong Metro Money, tatap lang natin. Yeah, let's go. Finally, we're done! At alam nyo ba, nakakita ako from there habang nandun tayo sa cable car ng WC, which is toilet. Ngayon, let's go. Ito just in case, kapag kayo po yung naghahanap, sa likod lang siya ng building nitong sakayan ng ropeway. May bayad siya, 2 gel. Yeah. So, we're back here ngayon sa Rike Park. Inhale, exhale muna tayo dito bago na naman natin ituloy yung paglilibot natin. Wala, gusto ko lang i-enjoy yung moment, guys. Ganon. Para malasap natin yung talagang slow kind of travel na pinili natin dito sa trip na to. Sinasabi ko sa inyong sikat na wine ice cream, kaya lang parang ayoko siya ngayon itry kasi kakakain lang natin ng chimney cake. If ever guys, pwede nyo itry, lalo na sa mga wine lover dyan. Next, pupunta tayo sa Abano Tubani area and magbubook po tayo ng boat. Bayad sa boat guys is 4.4 gel. Okay, now andito ngayon tayo guys sa Abano Tubani area, and dito sa area na to napakadaming mga cultural spots na pwede nating makita. Andito ang kaisa-isang sikat nilang Blue Mosque na pupuntahan din natin, and aside from that, mayroon dito ang sikat na spot na for sulfur bath activities. Okay? Ngayon, let's go. Bali, nakapunta nga pala tayo dito via Bolt. So, ang binayaran po natin sa Bolt ay 6 gel. Ito yung itsura ng Abano Tubani area. Oh! Yung mga Arabian food. Meron naman kinkali, oh. Tapos itong sikat na bread, di pa natin nakakain yan. Sa mga susunod na araw natin kainin. Ito guys, yung sikat na Gulos Thermal Spa. So, kasi, to be honest, wala po sa priority natin ang mag-sulfur bath. Tapos, guys, ayun yung Gulos Thermal Spa na sikat dito. Kaya lang, hindi natin yan susubukan at itatry.
Bakit? Kasi guys, alam nyo, hindi naman ako mahilig sa ganyan eh. Hindi natin hilig ang magpunta sa mga sauna, sa mga bath, sa mga parang Turkish bath, ganyan, mga ganyan. Hindi ko talaga trip yung ganyan. And if ever kung gusto nyo po makita ko ano yung itsura ng loob na to, ilalagay ko dito yung screenshot sa screen or yung mga photos. Yan, papakita ko sa inyo isa-isa. And aside from that, ipa-plug ko din dito sa screen kung magkano para may idea din kayo kasi merong mga tao may gusto talaga magpaganyan. Talagang parang lock na mga napapanood natin online. Hindi yung tulad sa mga padlock sa atin sa Pilipinas. Ganda, no? Sabi, puro mga inuman na lang guys ng wine, yung mga makikita dito, which is yung, hindi natin ginagawa yun. But, don't you worry, meron po tayong upcoming vlog na kung saan pupunta tayo sa wine region dito sa Georgia at doon, titikim tayo din ng wine. Tignan niyo mo, ito guys yung sikat din dito na maliit na parang convenience store or supermarket. Parang ano siya, parang tawag doon? Parang 7-Eleven. Pero hindi na natin papasukin yan kasi meron tayong i-film dito na supermarket vlog na I think mas maganda yun kasi mas maganda yung reviews nun online. Ito guys yung sikat eh, oh. Kaya lang, paano ba kainin yan? Para siyang tamarind. Alam niyo yun? Ito, meron ditong bahay ng bird. Check nyo nga sa loob kung meron. Meron ba kayo nakikita? Kasi ang taas eh. Yan na. Ganda naman ng mga jacket na to, oh. Ganyan, may painting na ganyan. Ito, ang cool nito. Ganda. Kano kaya yun? Saan tanongin? Pero di naman ako bibili. God, may aso na naman. Ang lalaki na aso dito. Ang tataba pa, oh. Ito pa isa. Ang daming aso sa daan. Ganyan, guys, dito sa Georgia. Hello! Nag-hello sila. Ganyan, guys, ito sa Georgia. Daming dog. 1, 2, 3. Doon lang sa area na yun. Napakadaming aso.